Mga kababayan, yung nangyaring pagrepaso ni Ngiwi ng kanyang mga cabinet members ay tinaasan ng kilay ng marami. Okay, gumawa ng ingay. Biro mo yun, pinag-resign niya lahat. Akala natin, sisipain niya lahat at papaltan niya kasi nagsalita ng araw ang taong bayan at ang gusto ng taong bayan ay ang mga high-performing, 'di ba, appointees or what, 'di ba, yung nagtatrabaho ng maayos. Oh, ang ginawa naman ni Ngiwi, ibinalik din naman niya. Meron namang mga nag-resign na hindi niya tinanggap yung resignation letter. May ibang inilagay lang niya sa iba at parang dalawa lang yata yung pinaltan. I think si Yulo at saka si Maynardo Guevara. Right? So, nanloloko ang isang to. Bakit niya yun ginawa? Nagpasikat tapos ganun yung ginawa, binalik din. Para saan yun? Para lang masabi na ano siya, tawag niya, decisive na leader or strong na leader. Pero ang resulta, isa lang or dalawa lang ang natanggal. Pinag-resign niya lahat. Ano yun? Ngayon, may mga naghihinala no, na kadramahan lang yun or maybe nga diversionary tactics yun mga kababayan. So, again po ha, may pagtitipon mamaya sa Davao. Ay singit ko lang to. Yan nga po ang nakaka-admire talaga sa mga Mindanaoans, Muslims man and Christians, kasi hindi naman lahat Muslim sa Mindanao. Magkakaroon sila ng Green Rice Action mga ate at kuya ha. So, yeah. Sa Rizal Park daw ng Davao City, okay? O mga youth ang a-attend. Pagpakabana, istorya ta kabatan-unan. Magkwentuhan tayo, mga kabataan. Ano yung pagpakabana? Ano yung pagpakabana? Shout out sa mga Bisaya di. Unsay pagpakabana mga higala? Higala. Mga kaigsuunan unsa maning kuan kining pagpakabana? Hindi ko why ko kay bao ani. Oh, anyway, mamaya po 4:00 ng hapon, magkakaroon po ng Green Rice Action or pagtitipon sa Rizal Park sa Davao City. This was posted by Kuya Jay Sonza. Ngayon, ito rin po ay nahalata ni Sir Jay Sonza, mga kababayan, na parang diversion yung ginawa ni Ngiwi na pinag-resign ang kanyang mga cabinet members tapos binalik din. Meron yata silang ginawa at baka may ginawa nga na para hindi lang natin mapansin. So according kay Sir Jay Sonza, cabinet resign gimmick ni Bonget is just a shield from the ICC Palace cooking attempt to implicate Sara, Bong, and Bato. So merong niluluto ang palasyo ng mga ahas at ang kanilang kasabwat ng ICC na i-implicate or patunayang guilty sina Senator Bato, Bongo at si VP Sara sa crime against humanity, mga kababayan. Alam naman na to ni VP Sara. Siya mismo ang nagsabi na after PRRD, nandun yung mga pangalan ni na Senator Bongo, Senator Bato, at I think may dalawa pa na parang PNP chief or whoever they are na involved noon sa Oplan Tokhang at saka sa war on drugs ni Pangulong Duterte. And then sa latter part or sa lower part or sa last part ng listahan, nandun ang pangalan ni VP Sara. Nabanggit ko sa inyo mga ate at kuya na kung hindi magsasucceed yung impeachment ni VP Sara since meron ng Duterte block na tinatawag sa Senate, may mga bagong nanalo na kaalyado ng mga Duterte, baka bumoto ang kahit siyam man lang, 'di ba? Siyam sa 24 senators and hindi na maituloy ang impeachment. Posibleng mangyari 'yan. Siyam lang ang kailangan ni VP. And hindi na magkakaroon ng impeachment trial, mababasura na 'yon ng Senado. Pero worst case scenario, 8 lang ang 30 block or 8 lang ang bumoto ng no para hindi siya ma-impeach, tuloy ang impeachment. Ngayon siguro nararamdaman ng demonya, kung hindi man singiwi,
Nararamdaman ng demonya diyan sa loob ng palasyo ng mga ahas na posible na hindi matuloy ang impeachment. Kasi ang demonyang yan talaga at saka si Tambaluslos, ang gigil na mawala sa landas si VP Sara. Maybe si Mangga is very cunning at siguro nakikita ni Mangga na pabor din sa kanya kung matanggal si VP Sara. Bakit? Kapag si Mangga ay naging Senate President, kasama na siya sa line of successions, mga kababayan, ng pwedeng maging Vice President ng Pilipinas. Okay? Pipili si Ngiwi sa Senate President at sa House Speaker ng kanyang magiging vice kapag naalis ang pangalawang Pangulo or tuluyang na-impeach. So kung si Mangga ang Senate President at si Tamba pa rin ang House Speaker, mag-aagawan sila bilang Vice President ni Ngiwi. At aawitan ng bonggang-bongga ni Mangga ang kanyang kapatid na peligroso ang buhay mo kay Tamba. Kung ako ang Vice President mo, magkapatid tayo. Safe ka sa akin. Tama? Pabor pa rin kay Mangga kung may eliminate si VP Sara sa pwesto. So kung ito yung pinupush ng babaeng ahas na mangyari and even ni Tamba, magbe-benefit pa rin si Mangga. Kumbaga masasalisihan pa nga ni Mangga kung si Tamba man ang alam natin si Tamba ang gigil na gigil kay VP Sara na mawala sa landas niya para siya ang maging Vice President. Kaya lang ito namang si Ahas, yung demonya diyan sa palasyo, kilala niyo yan, malaki ang mata, malaki ang tiyan, pero bumubukaka sa silong ni Kaka. Sabi lang naman nung kanta, okay? Insecure yan kay VP. Sabi ko nga sa inyo, ang insecurity, ang jealousy, ang inggit, kapag kinalakhan mo yan, mahirap alisin. Okay, kapag kinatandaan mo na at meron ka pa rin, normal ang mainggit, pero huwag ka dapat lamunin ng inggit. Dapat yung inggit mo ay maging inspirasyon mo. Ay, ang bongga naman ng kanilang bahay. Ganda, oh, pinare-renovate na. Ay, magsisipag din ako para ang bahay namin mapaganda ko rin. Okay yon. Pero kung yung inggit mo ay gusto mo nang hilahin pababa ang kapwa-tao mo, that's crab mentality. Therefore, it's toxic. Okay? And that's deadly, right? Nakakamatay na pag-uugali yan, yung inggit. Kasama ba yan sa 7 deadly sin? I think so. No? Greed, envy, right? Parang pasok sa 7 deadly sin yung envy. Or inggit. Nakakamatay yan. Kung hindi man nakakamatay, pumapatay. Eh, yung demonyang yan, insecure na insecure. Kay VP Sara, matangkad, maputi, maganda, bata. Pasok sa lahat ng checklist ng qualifications ng crush or yung typical na nagpapakilig kay Anis, kay Lampa, kay Papet, kay Niwi. 'Di ba ganyan yung ex nga niya, 'di ba? Beauty queen yata 'yun, dugong Briton at Pinoy at Kano or mixed blood, mestiza. Yan yung mga siguro nga dahil nga si Niwi ay very much native, 'di ba? Pinoy na Pinoy. Pinoy na namamaga ang mukha at tuyot ang balat. Brown skin kasi si Ngiwi eh. Parang nga siyang hindi naliligo eh. Bad breath pa yata yan kasi dering-diri dyan ang anak niyang panganay, di ba, right? Dering-diri yung anak niyang panganay sa kanya, beso-beso. Punas ng mukha, binalibag ng ganun yung tuwalya. So, yan nga mga kababayan. Sa tingin ko, ang nagpaplano ng masama laban kay VP Sara, kay Bato, at kay Bongo ay yung babaeng ahas. Ngayon, si babaeng ahas ang masusunod kung sino ang magiging bise ng kanyang jowang Lampa. Pwedeng si Quezon, pwedeng si Soto, pero pinaka-least na mapipili niya ay ang kanyang hipag. Pero still, hindi delikado. Ang hindi papayagan ng babaeng ahas na maging Senate President ay si Senator Marcoleta.
pagtatyagaan na ng babaeng ahas si Mangga, right? Kung kasi si Mangga lang ang pwedeng manlinlang sa mga Duterte-aligned senators. Hindi naman kayang linlangin ni Soto. Si Soto naman, ano na yan, inugat na, wala namang silbi. Si Quezon, hindi niya mape-persuade ang Duterte bloc or ang mga senadors na maka-Duterte. Unless, I don't know, kung may tumataginting na pansilaw, pwede. Pero ang pinakamagaling at pwedeng makapambudol ng malala sa mga senador, lalo yung mga bagong panalo, ay ang prutas na yan na maasim. So baka tanggapin na lang din ni Just, fine, sige, go, go, go. Oh. Pero syempre, gagamitin ni Ahas si Mangga, right? Ambisyon mo na maging bise, gawan mo ng paraan na ma-impeach yung Sara na yan. Matagal na nilang siniset up na i-eliminate ang Vice President, di ba? So kung hindi nila magawan ng paraan, mga kababayan, or worst case scenario sa kanila, hindi nila magawa ng paraan na matanggal si VP Sara through impeachment, gagawan nila ng paraan para mabitbit papuntang ICC. Therefore, ang tingin ni Kuya Jay Sonza na yung nangyari na mga riparipaso kemidatik, no, sinibak niya yung kanyang mga cabinet members ng mga nakaraang araw, habang balitang-balita yon, may ginagapang na masamang plano ang mga demonyong yan sa palasyo ng mga ahas at ipis. Ahas at ipis. At ito ay ang ipabitbit ang tatlo. Okay? So, kahit papano mga kababayan, si Senator Bato at si Senator Bongo, kapag on duty na sila or naka-duty na sila sa Senate, hindi sila pwedeng bitbitin at pasukin doon. Kasi safe sila doon. Okay? Pero hanggang kailan sila magsasquat sa Senate? Sila ba ay tatakas ng palihim sa Pilipinas? Baka mamaya may whole departure order na yan, malay natin. Pero si VP Sara, which sa tingin ko ay nuknukan na ng praning ang mag-asawa kung talagang ipapabibit-bit nila sa ICC ang pangalawang Pangulo, nuknukan na sila ng praning. Okay? Dahil siguro naman alam nila na kapag binitbit si VP Sara papuntang ICC, magwawala ang taong bayan. Kung nagawa nila kay PRRD yan, sa tingin ko, hindi nila magagawa kay VP Sara yan, or kung magagawa man nila, yan na ang katapusan nila. Agree mga kababayan? Agree na baka mag-people power kapag si VP Sara na? Kumbaga, inipo na yung galit ng mga Pilipino eh. What do you think? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.